Oh, dami rin pala oh. Kikiraan lang ho. Oh, game, tinan ko nga. Okay, pakwok. Isang magandang araw mga boss amo. Paano nga ba gagawin ang isang pakwok? Siyempre, unang-una sa listahan, dapat kalmado ang aso pag kinuha mo sa kanyang cage. Hindi pwedeng excited kasi nga pakwok. Can you just imagine itong mga alabay dogs ko? Kapag ito ang naging excited, ano ang mangyayari sa may hawak ng leash? Halimbawa na lang itong si Lapu-Lapu. Pagka-leash ko sa kanya ay naging excited siya. Yon, simpleng tapik lang, di ba? At ito na, si Pangarap. Yan, syempre, kasama yan sa walk dahil kasama niya yung mga kapatid niya. Si Pangarap, laging grand entrance yan. Hindi yan pwede sa masikip na lugar. Dahil sa sobrang taas ng excitement level ni Pangarap, nakakahawa yan sa lahat ng members ng pack. At pwede siyang pagmulan ng away. Yun, nakita nyo ba yun? Patalon-talon pa si Pangarap. Ang packwalk ay parang sa school. Ang mga aso ang estudyante at ikaw ang teacher. At tanong, sino bang nasusunod? Yung estudyante o yung teacher? Siyempre, yung teacher. At kasama ko pala sa packwalk na to ngayon sina Rodel at si Michael. At today ay si Rodel ang task na magdakot ng mga pupu. Dala-dala ni Rodel sina Biel, Six at Lucy. Si Michael ay dala naman niya ang mga Hungarian Puli na sina Maui, Moana, Maya, Donya, Gray, at si Jose. Ako naman ay dala ko sina Pangarap, Lapu-Lapu, John Wick, Starlord, Antonio, Hiraya, at si Mayumi. Masaya ang packwalk. Kagaya nito si Antonio. Meron pa siyang bit-bit na bunot. At ito namang si John Wick ay tinitira na yung bunot. Kanina ay kinumpara ko ang aso bilang estudyante at ikaw ang teacher. Hindi ko sinabing fur parent or magulang. Kasi di ba pag magulang tapos naglalambing sa iyong anak, medyo nagso-soft-hearted ka. Pag wala naman tension eh, oh. Curious lang sila eh. Oh, dami rin pala oh. Pwedeng pahingi isa? Ah, wala na. Palit tayo. Yung malaki? Oo. Hey! At sa mga dogs na dominant, hindi pwede ang soft-hearted. Dahil kapag soft-hearted ka, literal, nakakainin ka nila ng buhay. Mga boss amo, sa packwalk or yung walk nyo lang ng dog mo, hindi pwedeng fur parent. Dapat ay isa kang teacher. Dahil ang daming pwedeng mangyari. Pwedeng makagat ang aso mo, pwedeng kumagat ang aso mo. Yun, at ito nga ay nasa first half na kami ng aming packwalk. At for sure ay nag-e-enjoy ang mga aso. Kami naman ay it's good for the health kasi nakakapag-exercise kami. Ang packwalk namin everyday ay nasa 1.5 kilometers. At ang isang aso ay naglalakad ng 39 kilometers sa loob ng isang buwan o 468 kilometers sa loob ng isang taon. Kapag iisipin mo, parang napakasimple ng packwalk or parang kailangan ba talaga ng aso ko to? Well, obserbahan nyo yung mga aspin sa kalye. Araw-araw yung mga yan ay naglalakad at kung saan-saan sila napupunta. Ganun dapat ang aso, nakakapag-explore, nakakapaglakad, at nakakatakbo. Yun yung sinasabi kong buhay ng aso. Ay, morning. Tanong, kailan ang huling lakad ng aso mo? Kung isang buwan na ang nakakaraan ay tatanungin ulit kita, ikaw kaya ang ilagay ko sa bahay sa loob ng isang buwan nang walang labasan? Ano kaya ang mararamdaman mo? Mga boss amo, real talk lang. Hindi ko talaga magets yung reasoning na ayaw mong ilabas ang aso mo kasi baka maparbo. Para saan pa't pinabakunahan mo siya ng 5-in-1? Ayaw mo siyang ilabas, baka ma-blood parasite. Para saan pa yung pinapalaklak mo sa kanya na Brabecto at NexGard? Okay, huling tanong. Para saan ba ang aso mo? Kung pang dekorasyon lang, edi sana bumili ka na lang ng stuffed toy na aso. Kung pang breeding lang at binebenta mo ang tuta, aba, edi wag kang maging selfish. Bigyan mo ng buhay aso ang aso mo. Ang bottom line, mga boss amo, kung hindi mo din lang kayang bigyan ng buhay aso ang aso mo, huwag ka na lang mag-aso. Pakiusap. Yun lang sa ngayon.
At maraming salamat sa panunood.